Pansinin nyo ito mga bossing at kakapakawala pa lang natin sa kanila dito sa ating mga grow out pond. Wala pang isang araw ay may Magandang buhay mga bossing. For today's video is all about crayling transfer process. It's a big day para sa ating mga craylings dahil lilipat na sila sa kanilang mansyon galing sa ating mga nursery tank papunta sa ating mga malalaking grow out na tapan. Gusto nating i-share to sa inyo mga bossing para makapulutan nyo na rin ng kahit konting kaalaman dahil napaka-crucial ng step na ito para makapag-raise tayo ng mga healthy at quality line ng mga crayfish. Big part ng ating crayfish journey. Kaya simulan na natin mga bossing. Let's go! Ang ating mga nursery and breeding tank ay talaga namang superb para sa pagsisimula ng ating mga craylings. Pero syempre, hindi natin sila pwedeng panatilihin sa isang maliit na espasyo dahil sa napakaraming mga kadahilanan at mga disadvantage. Una na dyan mga bossing ay dahil kailangan nila ng mas malaking space para mas mabilis na lumaki at mag-explore. At ikalawa ay maiwasan natin ang cannibalism at bullying nila sa isa't isa upang malesen natin ang pagtaas ng mortality. Nakakatuwa talaga dahil nakagawa na tayo ng di lang isa kundi 3 malalaking trapan, urban setup at space saver mga bossing. Saktong laki para makapagbigay sa ating mga craylings ng mas natural na environment, mas maraming mga hiding spots, and dahil mas malaki, siguradong mas maganda ang magiging water quality. Kaya malaking tulong ito sa kanila para mas lumaki sila ng mabilis at maging mas malusog. Kung matatandaan nyo mga bossing sa previous video natin, nabanggit natin na ang ating 8x4 feet na trapan ay kayang makapag-accommodate ng about 100 pieces craylings. Ngayon, babanggitin na din natin na kung susundin natin ang standard stocking density para sa ating ARC or Australian Red Claw Crayfish na ang isang 8x4 feet ay lumalabas lang na parang nasa estimated 1.4 crayfish per square foot lamang ang maaari nating mailagay. So kung may 8x4 feet tayo na pond mga bossing, ito ay nasa 32 square feet at maaari lang tayong makapaglagay ng mga humigit kumulang na 44 craylings hanggang sa lumaki sila ng about 2 to 3 inches para ito sa tamang paglaki ng ating mga alaga nang hindi sila nagsisiksikan at nag-aagawan sa pagkain. Ito ang kahalagahan na meron tayong ganitong 3 layer na trapan mga bossing para kahit makapaglagay tayo ng sabihin nating 100 craylings, kailangan lang natin na masiguro na every month nakakapag-sizing tayo at mahiwalay natin yung mas lumaki ng mga craylings sa ikalawa nating trapan at ikatlo sa mga susunod na buwan nang sa gayon magkaroon sila ng sapat na espasyo habang sila ay lumalaki. Kung sa ngayon sa ilan ay maaaring hindi nyo pa ito maunawaan mga bossing, alam kong magagamit nyo rin itong munting kaalaman na naibigay natin pagdating ng panahon. Ngayong na-harvest na natin sila galing sa ating mga aquarium, eto sila at napakarami nila. At bago natin sila totally ililipat sa bago nilang bahay, gamit tayo ng slow acclimation process mga bossing para matulungan natin ang ating mga craylings na makapag-adjust sa kanilang bagong environment. Ang proseso ng pag-acclimate ay dahan-dahang pag-introduce ng tubig na galing sa trapan sa kanilang tubig na galing sa aquarium na gagawin natin ng mga ilang minuto. 30 to 40 minutes siguro mga bossing ay sapat na. Itong pinaglalagyan natin sa kanila ngayon ay pwede na nating magamit para sa ating acclimation process mga bossing. Makakatulong sa kanila ito para ma-avoid natin ang tinatawag na water shock sa kanila. Tingnan nyo sila mga bossing, lumaki na sila ng sobra mula nang nag-hatch sila from eggs, 1 buwan na ang nakalilipas. Ready na talaga sila sa kanilang bagong mansyon. Eto na mga bossing, dahan-dahan na nating pakawalan ng mga craylings sa ating grow out pond. Dahan-dahan lang talaga para hindi sila ma-stress. Nakakatuwa silang pagmasdan sa pag-explore ng kanilang bagong tahanan, pero feeling ko mga bossing mas masaya sila dahil sa mas malaking space nila ngayon. Nakaka-excite talaga na makita sila sa susunod na mga araw na biglang magsisilakihan na sila. Pansinin nyo ito mga bossing at kakapakawala pa lang natin sa kanila dito sa ating mga grow out pond.
wala pang isang araw ay may nag-molt na kaagad. Sign yan na meron tayong magandang water quality dahil success ang pag-molt o ang pagpapalit nila ng balat. At syempre, ibig sabihin pag nag-molt sila ay mas lumalaki sila. Patuloy nating imo-monitor ang ating mga krillings, mga bossing hanggang sa susunod na mga araw at syempre, i-update natin kayo sa mga kaganapan dito sa ating farm. I-make sure natin na nakapag-adjust sila ng tama sa kanilang bagong environment at gusto natin silang makita na nag-explore at mas maganang kumain. At speaking of pagkain, syempre mga bossing, pakainin natin sila ng iba't ibang klase ng mga high quality crayfish food para masiguro natin na makakakuha sila ng lahat ng nutrients na kailangan ng ating mga krillings para sa kanilang paglaki. Bigyan natin sila ng mixed sinking pellets, gulay at mga leaves and occasional fish and meat. Patuloy rin nating i-monitor ang water quality para sa kanilang optimal health. Huwag nating kakaligtaang i-check ito regularly mga bossing. At oo nga pala, bago ko makaligtaan sa mga nagre-request at nagtatanong sa atin dyan at sa mga gustong mag-acquire o magsimula sa krillings na mga bossing natin dyan, for out na rin naman natin ang ilan sa kanila. So pwede na kayo maka-avail mga bossing dahil marami pa rin tayong mga susunod na batch and sa mga krillings natin na to, sure tayong healthy talaga sila lahat at quality the way na inaalagaan natin sila. Kaya again, sa mga gustong mag-avail ng mga krillings, PM na lang mga bossing sa ating FB page or sa ating contact number na makikita nyo dyan sa screen. At sa may katanungan din sa atin kung ilang buwan ba daw pwedeng ilipat ang mga krillings sa grow out, sagutin na rin natin ito dito. Usually 3 weeks to 1 month pwede na natin silang ilipat mga bossing sa grow out dahil sa ganyang edad medyo malakas na sila magbulihan at nakakadagdag na sa stress ito para sa iba nating mga krillings na nabubuli ng mga kapwa nila krillings. And para maiwasan na rin natin ang cannibalism, lalo na at kung maliit ang kanilang nursery tank at overcrowded sila sa kanilang pinaglalagyan. Kaya mas magandang mailipat na sila natin agad sa grow out pan. Additional tips na lang din mga bossing sa pag-transfer natin ng mga krillings. Una, syempre acclimation para sa isang successful na paglipat dahil makakatulong talaga ito sa kanila para ma-minimize natin ang stress at masiguro ang smooth na transition ng ating mga alaga. Ikalawa, dapat talaga ay magkaroon sila ng mas malaking pond para sa grow out dahil ito ang makakapagpabilis sa kanila ng paglaki na may eksaktong bilang lamang at hindi nagsisiksikan. At ang panghuli, ang tamang pagpapakain at water quality management. Napakahalaga nito mga bossing para sa isang healthy crayfish growth. Successful nating na-transfer na ang ating mga krillings sa kanilang grow out pan kung saan mas malaki na ang space nila para mabilis silang lalaki at mas magiging healthy. Always excited pa rin tayo na kung paano makitang lumaki ang ating mga krillings to fully developed crayfish dito sa kanilang bagong environment. At syempre mga bossing, always stay tuned lang dahil sama-sama pa rin tayo. I-share natin as always ang mga updates ng kanilang progress and development at muli sa mga gustong magsimula at nais maka-avail ng ating mga quality krillings at crayfish, message na lang mga bossing. Ayan, so bago tayo matapos, shout out muna tayo sa ating mga bossing na laging nakasubaybay sa atin. Shout out kay Team Padi TV, maraming salamat. At shout out din kay Mr. DJ 771. Salamat bossing. Salamat din sa ating mga bossing dyan sa patuloy na pag-support at panonood ng ating mga videos. At muli, hinayaan na natin mag-share para makapagbigay sa inyo ng konting ideas at kaalaman. And of course, as always, ipitin natin ang mga kaalaman tungo sa kaunlaran. See you in the next video mga bossing. Ciao!